Kung ako din naman kay Marcos Jr. dahil trilyonaryo na ako sa pagnanakaw ko sa kaban ng bayan, doon na ako magpapagamot sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Sinugod daw si Marcos Jr. sa ospital at hindi sa Pilipinas. Hindi rin natin tukoy kung saang bansa. Kung may bansa mang pupuntahan si Marcos Jr. para magpagamot dahil doon sa cancer niya or kung ano man yung nararamdaman niya, siguro talaga baka sa Amerika, baka sa US. Alam naman natin na high-tech na rin at talagang magagaling ang mga doktor sa Amerika. So, tas tropa niya pa ata si Donald Trump, 'di ba? So, yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At eto, muling nagbabalik Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. At ang ganda ng view natin. Pakita ko muna sa inyo ang magandang view. Yan, nasa tuktok tayo. Yan ang isa sa mga magagandang view dito sa kinakalagyan ko. So mamaya na natin pakita yan. Iyon, dito muna tayo sa kubo. So yun nga, pag-usapan po natin itong isang bali-balita na itong si Marcos Jr. ay dinala sa ibang bansa para ipa-hospital. Nako, matindi pala tong balita na ito. Hindi, mamaya ako sasabihin sa inyo kung ito po ba ay 101% or 100% na totoo o hindi. So yun, mega love shoutout muna dyan sa lahat ng mga Banateros brothers at syempre sa mga mahal nating OFW hero abroad, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay po sa Banateros brothers, SMNI at sa pamilyang Duterte. At isa-isahin na rin ho natin yung mga issue ho ngayon na mga balita ho ngayon na kinakaharap ng ating bansa, katulad na lang ho nitong isang balita na etong si Enrile ay muling nabuhay. Si Enrile po ngayon ay biglang nabuhay, dahil may isang video po na ipinalabas ang PTV na ang ginamit na video nila ay yung nabubuhay pa si Enrile at nakikita pa natin nakasama ni Pangulong Bongbong Marcos etong si Bersamin, si Nicolas ba, tama ba pangalan? Nicolas, basta itong si Bersamin, yung matandang Bersamin. Ngayon ano po ng mga supporters ng mga Duterte na bakit ganun, parang may tinatago ang palasyo, may tinatago ang Malacanang dahil mga lumang video ang inilalabas. At mayroon pang ang isang post na mapatungkol sa Holy Week na itong si Lisa, dalawang anak niya, pati si Marcos Jr. ay nag-celebrate ng Eastern Days, Eastern or yung Holy Week nga, So may kita nyo dun, ang nakakatawa ko dito doon sa picture ay mataba pa po si Marcos Jr. At maraming nagsasabi ng mga netizen na matagal na nga yung picture na yon, matagal na at tawag dito mataba pa nga daw si Marcos Jr. So hindi naniniwala yung ibang mga netizen na gano'n nga, na latest yung picture na yon ni Marcos Jr., ni Lisa at kanilang mga anak. So ngayon nga lang, alam nyo, yung about doon kay Enrile naman na lumang picture, lumang video, nabuhay pa nga si Enrile doon. Alam naman natin patay na si Enrile, di ba? Sa tingin ko yun ay isang patibong para siyempre alam nila mapapansin ng tao yun Hindi naman mga tolonggis din yung mga yan. Alam nila na mapapansin ng tao yun at may mga magre-react. So kapag nag-react ka, lalo't Duterte supporters or Duterte vloggers ka, kakasuhan ka nila agad. Ganun naman ang kalakaran ngayon, di ba? Katulad na lang nila Sir Jack, nila Banat Bay. Si Sir Jack nga nag-share lang ng post ng isang medical ni Marcos Jr. Pinatawag agad siya ng NBI. So ganun katindi, ganun kalupit ang ginagawa nila ngayon. So ngayon nga mga Banateros, mga kabiyaya, etong palasyo, etong administrasyon talagang sobrang hiwaga na.
at hinahanap na nga ng taong bayan si Marcos Jr. So may mga bali-balita din na itong inilabas ng PTV na video sa Malacanang at kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, etong mga vice mayor, hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa pagpupulong nila, eto daw po ay matagal nang ginawa. So parang ilang buwan na nang nakalipas at itong mga vice mayor na nandoon nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ay tawag dito ay parang kasabwat or alam na. Sa totoosin lang, may isa nga po na vice mayor doon na nilaglag si Marcos Jr. Hindi na lang ho natin babanggitin kung anong pangalan ng vice mayor na yon. Sabi nga nung vice mayor ay nasa 4 to 5 months na daw ginawa yung video na yon. Hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi ng vice mayor na yon. Nasa 4 to 5 months na daw yung ginawa yung video na yon at nagulat din siya na bakit ngayon lang daw inilabas yun. Excuse me. So ngayon, doon ko lalo na pagtanto na parang parang may kakaiba. Parang may talagang masasabi nating hindi kaya totoo nga talaga na sinugod sa ospital si Marcos Jr. doon sa ibang bansa. Kasi nga pag dito nga daw sa Pilipinas agad sila matitiktikan or makikita na may lumapag na naman sa St. Luke's Medical Hospital. Kapag gano'n alam na agad kung sino yun, di ba? Dahil alam naman natin na ngayon may kumakalat ng mga bali-balita na malala na nga daw talaga yung colon cancer ni Pangulong Bongbong Marcos. So mamaya natin pag-usapan niyang about dyan yung pagsugod sa ospital kay Marcos Jr. sa ibang bansa. So ito, pag-usapan muna natin din itong Ombudsman Boying Remulla naghahanda ng kasong plunder laban kay Na Escudero at kay Martin Romualdez. So alam naman natin mga banateros na itong sampa-sampa ng kaso na to ay lang ho ito. Alam naman natin na kay Chis Escudero lang ho mapupunta ito. Ayan, katulad doon niya, nandiyan pa nga si Sir Jack, no? So alam naman natin na hindi talaga nila pupuntiryahin dito si Martin Romualdez. Alam naman natin na ang pupuntiryahin lamang dito ay si Senator Chis Escudero. So bakit ba? So ulitin ko sa inyo, alam naman natin na tinuldukan ni Senator Chis Escudero at sinunod ni Senator Chis Escudero yung kagustuhan ng Supreme Court na i-archive etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi siya sumunod sa kagustuhan ni Lisa, ni Romualdez at ni Bongbong Marcos na i-impeach si VP Sara. So bakit ba idinikit dito si Martin Romualdez? Wala lang. Para lang masabi na inaaksyonan nila yung pagnanakaw na ginawa ni Romualdez. Ganun naman talaga. Wala naman talagang wala naman talagang masasabing parang parang pinapamukha lang sa atin na may ginagawa sila. Pero ang kabaliktaran nun, display lang dito si Martin Romualdez itong pagsasampa ng kasong plunder ni Ombudsman Boying Remulla. Kung totoo man na talagang sasampahan si Romualdez, so mapapaisip tayo na nagtatalo na or talagang nagkakagulo na sa loob ng Malacanang. Kasi kung totoo man na sasampahan ni Boying Remulla ng plunder si Romualdez, baka yung magpinsan nagtutuklawan na. Baka nag-ano na sila, baka sila na din nag-aaway-aaway na dahil baka nagkakalamangan pa. Baka nagkakalamangan na sila sa mga ninakaw nila sa pera ng taong bayan, 'di ba? Kung totoo man na talagang sasampahan si Senator Chis Escudero at etong si Romualdez. Alam naman natin na mainit sila kay Senator Chis Escudero dahil yun nga, hindi nasunod yung kagustuhan, hindi nila nahawakan sa leeg itong si Senator Chis Escudero, kaya yun yung tinatarget nila, yun yung gusto nilang panibagong panakip butas na naman. Kagaya lang nung ginawa kay former Senator Bong Revilla, di ba?
So sa dami-daming involved dito sa flood control issue, ay si former Senator Bong Revilla lang yung pinaginitan. Ang masaklap pa diyan, tiga Cavite si Senator Bong Revilla. Tapos ang ibinibintang sa kanya ay ang nangyayaring nakawan sa Bulacan. So doon pa lang sobrang layo na ho. Sobrang sobrang matatawag na naman parang obvious naman obvious na ho na may ginagawang kagaguhan, 'di ba? Obvious na may katarantaduhan na ginagawa itong administrasyon sa atin. Ginagawa tayong tanga. So dito, mapunta naman tayo dito sa balitang ito, mapatungkol naman kay Tito Sen. Eto, si Tito Soto, ewan ko ba kung anong nangyayari na dito kay Tito Sen. Talagang nagmalalakson na din na kinakain yung sistema. Kinain na siya ng sistema ng politika. No, dito kasi sabi niya, sabi ni Tito Soto, iminumungkahin namin ito. Oil exploration deal with China kay PRRD. Noong mga unang taon niya, pumayag sila na proposal pero walang nangyari. Sabi ni Tito Soto kay Pangulong Duterte. At eto, sinagot agad siya ni Congressman Pulong Duterte. At eto naman yung sagot ni Congressman Pulong Duterte. Noon matapang ang tindig mo laban sa China. Ngayon biglang gusto mong itulak ang joint exploration at sinisisi pa ang nakaraang administrasyon kung bakit hindi ito natuloy. Ano ba talaga, kuyang? Ewan nga dito, alam nyo nga, yan ang pinaka masaklap dito sa politics. Sabi ko nga sa inyo, marami ditong balik harap, maraming mga plastic, maraming mga traidor. So isa na dyan si Tito Soto sa nakita ang traidor. Alam natin simulat sa pool ng mga Soto ay maka Duterte yan. At may ugali din ng mga Soto na hindi rin talaga kumakalaban sa administrasyon. So sa madaling salita, sila ay si Tito Soto ay one-sided. Neutral pala, hindi siya one-sided. So ganun natin nakilala si Tito Soto. Nagulat lang din talaga tayo na alam mo yun na anak ng Tepaklong talagang naging one-sided siya ngayon. At binabakbakan niya na ang mga Duterte. Para talagang pinapamukha niya na sa atin, nakakampi siya or tuta siya ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Ganon ang nangyayari ngayon. Alam ko naman na hindi eto si Tito Soto hindi na to makakaulit na makakuha ng tulong or boto sa taong bayan dahil dito sa pinagagawa niya. Kasi obvious na obvious kahit saan natin dalhin, kahit saan nating bigyan siya ng anggulo na alam mo yun na isipin natin na siya ay nasa neutral position pero hindi obvious na obvious yung pagiging one-sided ni Tito Soto. 'Di ba? Doon pa lang sa sinasabi niya about sa impeachment, about sa mga Duterte, so sobrang layo sa nakilala nating Tito Soto noon. Ang masakit diyan ako gusto ko rin makaakyat sa mataas na posisyon etong si Vico Soto, ang kanyang pamangkin na mayor ng Pasig dahil sa kaganda ng record. At yun nga lang, hindi na siguro matutuloy yun dahil siguro sa galit din ng taong bayan kay Tito Soto, baka kung sakaling tumakbong bilang senador, etong si Vico Soto, baka tawag dito, baka hindi naman, baka hindi na siya iboto or baka siya yung gantihan ng taong bayan. So wala ganyan talaga sa mundo ng politics, pabago-bago, may kakampi ngayon, bukas kalaban mo na. So matagal na sa atin sinasabi yan ni Pangulong Duterte. At eto naman eto, sinong congressman ito? May isang congressman na punong-puno daw ng mga luxury or mga sports car sa bodega. Nako po. Bibigyan ko kayo ng mga banateros, bibigyan ko kayo ng idea or time para mag-comment dyan sa comment section.
Sinong congressman ang nakitaan ng maraming sports car sa kanyang bodega? Sino kaya ito? Ito, basahin natin ha. Basahin natin. Mayroong bodegang puno ng sports car, si Tutut. Nakasakay siya sa isang Harley Davidson na nagkakahalaga ng milyon nang maaksidente. Nabalitaan namin na naputulan siya ng paa. Nako, kinarma agad ba? Kinarma agad mga banateros itong isang congressman, no? So, etong congressman na to, i-reveal na natin, siya po ay si Johnny Pimentel. So, na-research ko din si Johnny Pimentel, medyo mapera na rin din naman talaga to, noon pa. Kaso nga lang, kung sa pagiging congressman mo, at may kitaan ka ng napakadami or sandamukal na sports car sa bodega mo, medyo katakataka yun. Medyo mapapaisip ka na po tayo na paano mo masusustain or mabibili yung ganung kamamahal na mga sports car kung ikaw ay congressman. Ulitin ko sa inyo, ang sahod po ng isang congressman ay nagkakahalaga lamang ng 350k to 200k. Ang sahod ng isang congressman, baka nga 200k lang yun eh. So hindi rin makakaano yung ilang milyon na bonus nila. So posible naman, 'di ba? Oh, so ganoon, no. Ito nga ay naaksidente. Etong congressman na to na si Johnny Pimentel, ay at sabi ni Doc Lorraine Badoy ay ito po ay naputulan ng paa. Aba, grabe 'yun. Grabe, ang masugatan ka na, wag ka lang maputulan ng ilang bahagi or parte ng katawan mo, no? So grabing karma nga talaga to. So eto naman ang komento ni Dr. Richard Mata mapatungkol sa pagkabuhay ni Enrile. Kawawa naman si Enrile. Halos 100 taong nagtiis or nabuhay yun, no, para tawag dito, para pagtiisan niya ang kanyang buhay kung ano man yung kahirapan na nangyari dito sa Pilipinas. Ang nakakagago pa dito, namatay na yung tao, bigla na naman nabuhay. Sabi nga rito ni Dr. Mata, ito pala ang araw ng muling pagkabuhay na Enrile. Ay nga kanina ko nakwento ko sa inyo kanina, yung about dun sa video na ipinalabas may mga nagtatawanan doon sa babangi ngay. Sorry na. May pinalabas po ang PTV na biglang lumitaw sa Enrile. So ito po yung sinabi ni Dr. Mata. Oh. Ewan ko ba? Grabe din yung kapangyarihan ni Marcos Jr. Biruin mo. Nakakausap niya yung tatay niya na matagal nang patay. Tapos ngayon bumubuhay na siya ng patay. Ewan ko kung ano yung reaction dito ng Malacanang ni Auntie Claire, kung anong pagpapasinungaling ang sasabihin niya rito. Abang-abangan na lang natin. Alam naman natin na tigapagsinungaling. Oo, etong si Auntie Claire sa mga totoong issue na dapat ay kinakaharap ni Marcos Jr. So marami pa tayong balita dito at meron din dito na eto, yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na pag-ingatan sana ni BP Sara sa kanyang mga lakad, lalo na't anytime ay bigla na lang yan manunumpa. Maraming pwedeng mangyari, pwedeng mapaaga sa 2028. Kaya wag sana tayong magalit kung mas magiging mahigpit ang security niya. So parang etong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon ay isa pong babala kay BP Sara na wag nang umalis ng bansa or wag nang lumayo, kasi baka anytime anytime pwede nang manumpa si BP Sara nakapalit ni Marcos Jr. bilang presidente ng bansang Pilipinas. So ibig sabihin, double meaning po itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon.
Oo, bakit double meaning? Gumagalaw-galaw pa yung cellphone natin, biglang humangin ng malakas eh. Ano, bakit double meaning? Kasi isipin nyo, ang sabi niya kasi, pag-ingatan sana si BP Sara sa mga lakad. Anytime ay bigla na lang siyang manunumpa. So ibig sabihin, may alam din si Atty. Rowena Guanzon na talagang nasa critical na etong si Marcos Jr., di ba? Dahil biruin mo, nung nakaraan, may mga balitang nagsuka na daw ng dugo. Yung mga nakaraan, may sinabing matindi na yung karamdaman na nararanasan. Nung nakaraan, may balita pa na namamaalam na. At isinare na nga daw yung mga pinaghati-hati na sa mga anak, yung mga ninakaw nilang pera na galing sa kaban ng bayan, di ba? So grabe. Tawag dito etong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon parang may ibig sabihin po. Atty. Rowena Guanzon, sabihin mo naman sa amin kung ano yung mga alam mo. Pwede mo naman ako i-chat sa JG Banater. Chismis yan. Opo, no? Grabe si Atty. Rowena Guanzon, ha? Dapat Atty. Rowena Guanzon, ilabas mo na yan para malaman na namin kung maagang manunumpa si BP Sara bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. At kung ganun man talaga, sa totoosin lang, ayaw ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong, na bumaba sa pwesto si Marcos Jr. at palitan ni BP Sara. Hindi sila naghahangad ng ganun. Ayaw din mangyari ni Tatay Digong na mamatay si Marcos Jr. at biglang maging presidente si BP Sara. Wala hong ganun bukabularyo ang mga Duterte. Gusto pa rin ni Tatay Digong at sa personal niya kinuwento sa amin to, mismong personal po niya kinuwento sa amin na gusto niya pa rin dumaan sa butuhan ng pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. No, ayaw po ni Tatay Digong na parang biglang papalit si BP Sara. Parang pangit nga naman din tignan, di ba? Parang ang pangit din naman tignan na bababa sa pwesto si Marcos tapos si BP Sara, parang lalabas nga naman na talagang atat sila sa position. Pero kung magkataon man na talagang maging presidente si BP Sara na mas maaga at grabe at nakikita naman natin ngayon na grabe yung dinadanas ng Pilipinas, lalo na ngayon may krisis tayo sa langis. Tawag dito, huy. May mga nag-iingay dito Alam naman natin na may krisis tayo sa sa gasolina. Kaya kung magkataon man na maging presidente siya ng mas maaga, mas pabor sa atin 'yun. Dahil yung ibang mga netizen nga pinapanalangin ng mamatay si Marcos Jr., 'di ba? May kita nyo sa mga comment section sa iba't ibang social media platform na na yun yung mga sinasabi na sana pagbigyan na sila na mawala na si Marcos, kasi ilang beses na ring pinanawagan. Una, nanawagan na rin ng Iglesia ni Cristo na itigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At inano rin na tawag dito na sana pakinggan sila, at marami na rin nagre-request na buwaba na si Marcos Jr. kaso hindi naman ginagawa dahil sabi nga ni Auntie Claire napakagaling daw ni Marcos Jr. na presidente ng Pilipinas, 'di ba? So nakakagago lang. Para sa akin siguro tama naman yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na wag na munang wag na munang umalis-alis si BP Sara Duterte sa Pilipinas, kasi anytime baka nga biglang mangyari na ang hindi inaasahan, at may mga bali-balita pa nga ngayon
Oo, isa pang balita yung sa Congress, 'di ba? Na pinipilit na lang daw si Marcos Jr. na tapusin yung termino kahit hindi na kaya ng katawan. So, talagang dapat lang talaga na wag nang umalis si BP Sara sa Pilipinas. So, eto pa. Eto malupit na balita, etong sinabi ni John Vic Remulla, no? Na about doon sa curfew sa mga nagiinom at doon sa mga geng-geng. Alam nyo, ang inaantay natin dito sa mga Remulla, sabihan niya or hulihin niya yung mga drug lord na talagang dumadami na sa bansa natin. Yun dapat yung talagang pagpukusan nila ng atensyon. Ang nangyayari ngayon, nakapokus sila dito sa mga geng-geng na sinasabi ni John Vic Remulla at dito sa mga taong mahuhuli sa kalsada na uminom. So although okay naman din yun, wala namang problema doon kasi maganda naman yun. Kasi marami din talaga, minsan dyan nagmumula yung away, dyan sa mga nagiinuman sa kalsada. At okay naman talaga na magkaroon na ulit ng tamang disiplina. So ako, pabor naman ako doon. Kaso doon sa mga geng-geng na sinasabi pa, mga pageng-geng daw, bilang isang DILG, ang dapat unang asikasuhin nyo ay yung pagtaas ng droga at pagtaas ng krimen dito sa bansa natin. O kamakailan lang may viral dyan na isang motoristang babae na hinuhold up habang traffic, biruin nyo yun. So grabe yun, no? Grabing krimen yun ngayon. At pangalawa ho tayo sa buong Asia. At dalawang lugar natin dito sa Pilipinas ang pasok sa top 10 na pinakamataas na krimen sa buong Asia. 'Di ba? So dapat 'yun ang inaaksyonan nila, hindi yung mga geng-geng na 'yan. Ano bang perwisyo ng mga geng-geng sa bansa natin? Yung ibang mga gangster nga diyan natutuwa ko kasi may kanya-kanya silang mga diskarte, magtitinda ng clothing, pagtinda ng mga sombrero, short t-shirt. So okay 'yun, walang problema 'yun. Dapat ang pagtuunan ng pansin ni John Vic Remulla yung drugs, 'di ba? Yung pagtaas ng drugs sa Pilipinas ulit. Sabi ko nga sa inyo at sinabi rin niya ni Pangulong Duterte na ang droga ay yan ang ugat ng isang puno. Kung mawawala ang ugat na yan, mawawala din ang krimen sa Pilipinas. Kaso puro yabang Puro yabang tong mga Remulla na to no? Ito pa nga sabi niya kung gusto niyo ng away, puntahan niyo ako. Anytime ready naman ako, 'di ba? Ayan no, ang yabang no, grabe. Oo, nagtatapang-tapangan ng mga Remulla ngayon. Palibasa, matindi kasi yung kinakapitan nilang pundisyon. Ikaw ba naman maging kakampi mo ang presidente? Grabe talaga, 'di ba? So sobrang yabang ni John Vic Remulla. Naghahamon pa ng away. Alam mo, John Vic, una-una, sino ba namang tanga makikipag-away sa iyo? Una-una, DILG ka. Baka nga ipapatay mo kami pag inaway ka namin 'Di ba? Sino ba naman tanga naaaway sa iyo? May mga bali-balita nga dati na may ipinatumbay ang kapatid mo, 'di ba? Na isang vlogger. Hindi ko lang hindi ko lang alam kung totoo 'yun na dahil binabanatan kayo tapos ngayon mag-aamon ka. Sino ba naman tangang gagawa noon? Ikaw na lang. Kung gusto mong may kaaway, siguro kaawayin mo yung mga makakaliwa na mga kasamahan nyo dyan. Kagaya niya nila Anticlair, Anticlair tuloy nila Franz Castro, Raul Manuel, yung mga makabayan block dyan. Puro mga makakaliwa dyan. Yan na lang, awayin mo. Mas matutuwa pa kami sa iyo, di ba? Dahil dati wala naman na yung mga yan pero nag-usbungan na naman. Kung talagang matapang ka, hindi yung maghahamon ka, i-general mo pa, pangkalahatan naman tong hamon mo na to, napuntahan ka anytime. So kami yun, di ba? Kaming lahat yun. So kung ako sa'yo, amunin mo yung mga makakaliwa, napuntahan ka. Oo. Tignan lang natin kung kung kaya mo silang kontrolin or pabagsakin.
Yun dapat, ganun dapat ang ang tapang. At dahil nga diyan sa tapang ni John Vic Remulla, etong si Representative Kiko Barsaga ay may ibinunyag na naman mapatungkol sa isang buhaya. Ito nga sabi ni Congressman Kiko Barsaga, ayan, nangihina na si stage 4 buhaya. Bigyan nyo ng maleta para gumaling. Pero mo pala talagang grabe pala talaga tong tong issue about sa stage 4 cancer. Stage 4 colon cancer ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang hindi lang si Attorney Rowena Guanzon, hindi lang tayong mga vlogger, hindi lang tayong mga ordinaryong Pilipino, kundi pati yung mga kilala na mga personalidad ay alam na rin din pala to. Ewan ko kung may nakapaglabas na nga nitong issue mapatungkol sa pagsugod sa ospital kay Marcos Jr. sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Iba talaga pag may pera ka, no? Talagang kahit mamamatay ka na masusurvive pa dahil syempre may pera ka at ganun lang kadali na madala ka sa ibang bansa. Sa bagay, si Pangulong Duterte nga nung kinidnap nga nila, di ba? Ang bilis lang ng ginawa nila, pinasakay, kinuhanan nila ng private jet tapos dinala na nila sa dahig. Ganun kalupit ang mga makapangyarihan, di ba? Ganun kalupit ang mga mayayaman. So ito, may isa pa tayong balita dito. Sabi ni Representative Leandro Libiste naman, ito, hindi na raw ilalabas ng Malacanang ang ICI final report. DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Hahayaan na lang ba na ang mga nag-iingay noon sa flood control na hindi isa sa publiko ang ICI final report? Anak ng teteng naman. Una-una, yung ICI na yan, ang gumagastos dyan, pera pa rin natin ang ginagastos dyan sa bawat hearing dyan sa ICI. At ang malupit pa niyan, dapat isa publiko yung mga final report diyan dahil 'di ba sabi ni Marcos Jr. kaya ginawa niya daw yung ICI para diyan daw malaman ng taong bayan yung yung matatawag na pagiging kung sino-sino yung mga involved sa nangyaring nakawan. Kung hindi nila ilalabas yung report, yung final report ng ICI, di useless din talaga. Talagang pinatunayan nila Marcos Jr. na wala talagang kwenta yung ICI na yan. So bakit pa binuo yan, di ba? So sa madaling salita, palabas lang pala talaga yung ICI na yan, pang diversion tactic lang. Pang diversional tactic lang talaga nila yan. Ay anak ng timang naman. Bakit ganun, di ba? So, sobrang nakakagago lang na hindi nyo ilalabas yung final report dyan sa ICI na yan. So, mapunta na tayo doon, mga banateros, doon sa balita nga ngayon na etong si Marcos Jr. ay sinugod sa ospital. Sinugod sa ospital pero hindi sa Pilipinas, no? Ayun yung malupit doon. Saan ko ba nakuha tong balita na to? Ito po ay ayon lamang sa panaginip ko. Na naman? Panaginip na naman, Jay. Siyempre, utak lang yan. Utak gamitin natin ang utak para iwas kaso. So yun nga, etong si Marcos Jr. ay sinugod sa ospital pero hindi sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Hindi ko masyadong alam kung saang bansa. Pero ako siguro kung may mga magagaling na doktor, di ba, nasa ibang bansa yan. Kung may mga talagang alam mo yun, pang malupitang doktor na makakalunas ng isang karamdaman na talagang malapit ng malapit ng pumatay sa isang tao, talagang ibang bansa talaga yung tatakbuhan mo. Dito sa Pilipinas, hindi ko naman po nilalait. Hindi ko naman po nilalait yung yung dito sa bansa natin. Dito sa Pilipinas, hindi naman po, wala naman po akong panglalait na ginagawa sa mga doktor dito. Pero kung iisipin nyo, yung ibang mga mayayaman, di ba, talagang sa ibang bansa, sila nagpapagamot dahil mas dihamak na upgraded sila doon, mas high-tech sila doon at mas may alam sila doon kaysa dito sa bansa natin. Kung ako din naman,
kay Marcos Jr. dahil trilyonaryo na ako sa pagnanakaw ko sa kaban ng bayan, doon na ako magpapagamot sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Unang-una, may mga private jet ako. May sarili akong helicopter, may sarili akong eroplano. 'Di ba? So saglit lang 'yun para sa akin. Mapera ako kung umabot man ng 1 bilyon yung bawat check-up ko doon sa ibang bansa, barya pa rin 'yun dahil trilyonaryo na. Matatawag na nating ngayon si Marcos Jr. matatawag na nating trilyonaryo dahil sa biruin mo. Yung utang ng Pilipinas simula nung umupo siya meron ng halos 8 trillion na ang utang ng Pilipinas. So saan napunta 'yon? Tapos yung nawawala pang mga pera sa 2025 national budget, trillion din 'yun. What if pa yung 2023 at 2024 national budget? So trillion din 'yun. May isa pang trillion yung 2026 national budget na may bali-balita nga na pinamahagi na nga daw sa mga anak yun, di ba? So matatawag na nating trilyonaryo etong si Marcos Jr., etong pamilyang Marcos dahil sa nawawalang pera sa bayan natin, sa kaban ng bayan. So grabe, no? Kung totoo man ho yun, ewan ko lang kung gaano katotoo yung pagsugod daw sa ospital ni Marcos Jr., sinugod daw si Marcos Jr. sa ospital at hindi sa Pilipinas. Hindi rin natin tukoy kung saang bansa. Siguro ako, kung may bansa mang pupuntahan si Marcos Jr. para magpagamot dahil dun sa cancer niya or kung ano man yung nararamdaman niya, siguro talaga baka sa Amerika, baka sa US. Alam naman natin na high-tech na rin at talagang magagaling ang mga doktor sa Amerika. So, tas tropa niya pa ata si Donald Trump, di ba? Tropa niya pa si Donald Trump. So, baka yun nga yun. Baka totoo nga, no, na talagang sinugod na. At ngayon, hindi pa nga rin siya nagpapakita. Ang pinapakita niya mga video, puro lang, no? Puro mga replay. Pati si Enrile na patay na, nakita pa doon. Pati si Bersamin, nandun din. So, talagang mapapaisip ang taong bayan na totoo nga talaga na baka totoo ngang wala dito sa Pilipinas si Marcos Jr. at nagpapagaling sa ibang bansa. So kayo mga banateros, ano pong may kukomento nyo dyan sa balita na yan? Ito naman wala naman hong kasiguraduhan. Ito ay bali-balita pa lamang at sabi ko nga panaginip nga lang. Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin yan. Pasensya na yung kayo iba. Hindi ko kayo ma-shoutout dahil sa sobrang dami nyo. At speaking of shoutout, may shoutout tayo. Sana ba yun? Sana wala pa naman akong data dito. At sinashoutout ko rin po ang sinashoutout ko dito sa vlog ang TPDH DDS. Ayan. So, pinapa-shoutout po kayo ni Kuya Lennon, ni Boss Lennon, no? Ang aking napakagwapong pinsan diyan sa Taguig. At shoutout din kay Ma'am Eteline. Kay Ma'am Eteline Bravo na isa din daw sa mga supporters namin ng Banateros Brothers. Palagi daw hong nanonood sa mga vlog namin. Yan, kung gusto nyo pong magpa-shoutout dito sa aking YouTube channel, mag-follow muna kayo sa aking Facebook page na JG Banateros at ang aking sa JG Banateros po ang aking Facebook page. Nabawi na rin ho natin yan. Yung J Guevara Reels, wala na po yun. Wala na po yung wala na po yung Facebook page na yon na merong 63k followers, wala na po yun, na pinakailaman po ng mga mababait yun. Eto lang ang nabawi ko, yung JJ Banateros. Yan, i-follow nyo yung Facebook page ko at kung may mga gusto kayong ipatalakay, mag-chat lang kayo dyan, no? At ating babasahin. At kung gusto nyo mag-shoutout, i-shoutout kayo, i-share nyo itong video na to dito sa YouTube at papunta doon sa Facebook or saan mang social media platform para pa po mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan sa mga sulok ng mundo. So yun, at yun na rin po pala, sama nyo na rin po sa dasal itong Kingdom of the Jesus Christ, so itong KOJC
no, na dahil pinag-iinitan na naman po ngayon ng administrasyon na may mga bali-balitang papasukin at aangkinin na ang mga ari-arian ng KOJC member. So sana sila ay isamahan natin sa kanilang laban at ipagdasal pa po natin sila. At ayun, maraming salamat din sa suporta nyo sa lahat ng Banateros Brothers, kay Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ at kay Sir Jack. Si Sir Jack po ay nawalan na rin po ng yung dati niyang Facebook page ay nawala. Ang gamit niya na lang po ata ngayon na Facebook page ay yung Sir Jack Reaction. So follow nyo rin po yun para mas kahit ilang beses nilang para pakailaman yung mga account namin sa Facebook, gagawa pa rin kami. Gagawa pa rin po kami ng mga bagong account para hindi tayo magpapatinag sa mga sa mga trolls na yan na laging nagre-report, kasi hawak nila ngayon ang Facebook eh. Dito sa YouTube, hindi nila kami mapakailaman. Medyo konti lang gawa ay nire-report nila kami sa mga binabayaran nilang mga account. So tuloy lang, walang aatras at syempre tuloy pa rin tayo sa pagbabalita ng katotohanan. So yun, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros